Gusto mo ba ng masarap, madali at hindi komplikadong mga ingredients na merienda? Yung tipong tuna lang na nasa lata ang sahog ang sarap-sarap na. Kung nauumay ka na sa spaghetti at carbonara na maraming sahog, saucy at creamy, try mo yung recipe natin for today's video. Partneran mo pa ng masarap na cheesy garlic bread. Hay, ang sarap. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. At bago nga tayo mag-start magluto, gusto ko munang i-flex sa inyo yung bago kong binili na portable, rechargeable mini fan. Pangalawang beses ko na palang bumili nito, yung una ginagamit ko and until now ginagamit ko pa rin. At dahil malapit na nga ang pasukan sa school ng aking mga anak at sobrang init talaga. Kaya bumili uli ako at hindi lang isa kundi dalawa. And this time, color green naman yung kinuha ko. Ang ganda nito kasi up to 5 times yung lakas ng hangin na nabibigay nito. At nakikita rin sa indicator kung ilang percent na lang yung charge ng battery. At may kasama rin pala itong stand para pwede nyo ipatong sa table. Kung gusto nyo naman na isabit ito sa katawan ninyo, may kasama na rin pala itong lace. At higit sa lahat, napakamura nito. Kung bet nyo rin, ilalagay ko na lang yung link sa comment section kung saan ko ito binili. So balik na nga tayo dito sa aking niluluto. Kakailanganin pala natin dito ng tuna at ng pasta. Kahit na anong brand po ng tuna at ng pasta ay po pwede ninyong gamitin. At kakailanganin din pala natin dito ng 2 piraso ng hinog na kamatis. Hiwain lang natin ito ng ganito kalalaki. Kalahating buo ng bawang, balatan natin ito at hiwain. Sa paghihiwa ng mga sangkap na kakailanganin natin para dito ay nasa sa inyo na po kung anong gusto ninyong hiwa. Pero itong nga sa ginagawa ko ay medyo malalaking hiwa yung mga ginawa ko. At pag okay na nga yung mga ingredients na kakailanganin natin, magpainit na tayo ng mantika sa kawali. At pag mainit na, igisa na rin natin yung bawang at kamatis. Lutuin lang natin yung kamatis para lumabas yung pinakakatas niyan. At pag ganito na nga, ilagay na natin dito yung tuna. At 180 grams yung nilagay ko. Timplahan na rin pala natin ito ng mga pampalasa, white ground pepper at seasoning. Gisahin lang natin ito, then mag-add na tayo dito ng kalamansi para matanggal yung lansa ng tuna. Naglagay din pala ako dito ng 3 sandok ng sabaw ng pinaglutuan ng pasta. Haluin lang natin ito, then tikman nyo na rin kung okay na ba sa inyo yung lasa. Kung may kulang pa, mag-add na lang din po kayo. Hintayin lang natin itong kumulo at pag kumukulo na nga, ilagay na natin dito yung nilutong pasta kanina. Nagluto na rin pala ako niyan, hindi ko na lang naipakita sa inyo. Haluin natin ito ng mabuti hanggang sa makover na ng sauce yung pasta. Then naglagay din pala ako dito ng basil leaves, pero yan po ay optional lang. Magbibigay kasi ito ng additional sarap dito sa ginawa nating merienda. At para mas lalong sumarap itong aming merienda ngayon, nagluto rin pala ako ng garlic cheese bread. Ito po ay optional lang May natira kasi kaming tinapay dito na malapit ng graduate. So ayan, pinatapos ko na kaagad siya, charing. So nagluto nga ako ng garlic cheese bread at nagulat ako sa lasa. Talaga naman ang sarap-sarap. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo.